Magtataas tayo ng terminal fee sa September 14. Kung di ako nagkakamali, tama yung date, September 14 yung first year anniversary ng pagpa-privatize ng airport. Okay. Pero sir, syempre, ang karaniwang nasa isip po ng mga passenger dyan sa airport, magtataas ng terminal fee. Para saan po ba ito? Yan unang-una sa kasunduan nung nung nag-privatize, nakasama sa annex yan na kasunduan na magtataas sila ng terminal fee from 550 to 950 after 1 year mula nung nag-take over sila. Alam ko ang sasagot ng mga tao para saan ba nga at saka ano ba mga nagagawa. Actually, marami na nagagawa. Kung enumerate ko yan, baka hindi lang tayo abutin ng 30 minutes. Yung pagtaas na yan ay nararapat na kasi unang-una, matagal nang hindi nagtataas ang terminal fee natin at nangangailangan din, ang kailangan tulungan din yung ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Office of Transport Security. At pangalawa, maraming ginagastos ngayon ang NNIC para sa ating pagpapaganda ng ating paliparan. Kaya kung enumerate ko nga yan, unang-una, kung napapansin ng mga tao, or maaari hindi pa napapansin sapagkat mag-iisang taon pa lang sila nung nagsimula sila, ay yung mga ginagawa sa loob ng terminal, mga naayos na sa Terminal 1, sa Terminal 2 and 3, particularly Terminal 1 and Terminal 3, yung dalawang international airports terminals natin. Pangatlo, marami nang naidagdag na itutulong kasi hindi lang siguro nalalaman ng maraming tao ang mga nagagawa na ng ating private group, ang NNIC, the New NAIA Infra Corporation. Unang-una sa lahat, kung may time pa, just tell me when you want to ask any questions. Bago pa kami nag-turn over nung September 14, 2024, nagpirmahan pa kami ng agreement with the government, ang San Miguel, which they call themselves the New NAIA Infra Corporation, noong March 18, 2024 because they won the bid, Tapos, kasama sa bid na yan, may mga annexes yan na eventually magtataas ng mga rates kasi yan ay kasama sa mga napag-agrian natin sa kanila na pumirma naman sila. Ito naman mga rates na ito ay dumaan sa kabinete. Ito, in-approve nila yung tinatawag nating Administrative Order number 1 na revised. That was revised, I believe, na-umpisa niya year 2000 pa yata kung di ako nagkakamali. Na-revise yan noong September 4. Ang kabinete po ang nag-revise niyan.